Hello, hello subscribers, viewers, WaluTube again. So may pag-uusapan na naman ulit tayo na mga updates from entertainment at may konting politics tayong pag-uusapan ngayon. So first of all, ang pag-uusapan natin una, yung G sa Gately na nangyari kanina sa Manila City na naman, no? Manila City. So may kababayan na naman tayong nabiyayaan ng Jay sa Gately at ni Yorme with Ara, no? So without further ado, diretso na tayo sa Jay sa Gately. Yes, sa Bahrain. Kami yung mga unang na in-evacuate noon yung gira sa Iraq at saka Kuwait. Talaga? Yes. So, nung nagkakagera, nandoon kayo? Nandun kami. Tapos kami yung unang in-evacuate ng sa embassy ng Kuwait noon. Sinundo kami ng aeroplano ng Philippine Airlines. Anong taon yun? Ha? Anong taon po yun? 91. 91 na gera. Oo. Yung ano yan Iraq-Kuwait War. Yeah, yung Iraq and Kuwait War. Nay, total, napag-uusapan natin saglit. Mahaba. Oo, kasi baka masingaw si nanay sa init ng ng bangketa. Nay, Naka-mini-skirt pa man din si upo nanay. tayo. Eto, maupo tayo na. Okay. Dito ka, nay. Diyan ka. Yan. Mahaba-haba to. Kasi 1991 tong Ay, naku, nay. Masaya kami lagi makapagbigay ng G, ng ginawa dito sa Gedli. Pero, makikichismis lang ako. Nay, ano ang hirap? Kasi usong-uso gera ngayon. Kayo nandun mismo, aktual sa gera, sa putukan. Anong hirap sa pakiramdam nung may gera? Ay, masakit masyado, lalo na kasi nag-iisa ko, yung mga anak ko nandito. Ilan po Iniwan anak mo niyo, Nay? lahat? Yes. So, 25 years, ibig sabihin, bata pa sila nang iniwan mo? Yung youngest ko is only 2 years old. Iniwan nyo na? Iniwan ko. Kailangan nyo magtrabaho sa abroad? Yes, para makapag-aral sila. Dumating ako dito, nagpapakatulong lang. Then, inano kami during the time ng Japanese na mga turista dito, kami yung unang nag-aral ng Japanese language sa tourism. Sample. Ohayo gozaimasu. Gozaimasu. Good morning. Ano nga yung good afternoon? Nakalimutan na. Nakalimutan na. O, kombawa gabi. Yes. Kombawa. Tapos, Wasurita, Jimbo Wasurita, Ima Wakaranai, Dakarawa Hanasinai, Atasino Nihongo wakaru shidake. Skusidaki. Tama, Ba't nagkakaintindihan. marunong kayo, Nag-Japan-Japan din ako. Konnichiwa. Konnichiwa. Pa-Japan-Japan. Kanangayo. Kombawa. Sa domo arigato gumastos ka. Gozaimasu. Nay, balikan ko lang saglit. Yung hirap nung gera. Kasi marami tayong mga OFW. Nagbabaka sakali. May nababalita ako kahit may gera sa Syria. May nagpupunta pa rin para makapaghanap buhay. O yung iba naman, talagang naipit na. Talagang mahirap pa talaga. Yes, mahirap talaga po. Ang buhay talaga ng mga OFW is kahirapan. Mahirap talaga, paglaban talaga lahat. Kailangan matibay ka. If not, talagang mawawala ka. Niyo po nun sa Bahrain? Yung una ko kasi pinadala ko ng agency. Then, na-meet ko yung Chief Judge of the High Court sa pinaran ako ng kanyang business, restaurant. Pinagkatiwalaan ka. Bait naman. Oh, it started 1990 hanggang 91. 2020. 2020. 1920. 1920. Nakaw, nay, inabot nyo pala yung panahon ng gera. 2 gera na pala inabot nyo. Inabot ko lahat yung gira doon. Pati yung Japan gera, 1920. Hindi na. Baka 1980. Wala kasi, wala naman ako nung panahon ng Japan eh. Hindi pa naman. Medyo bata pa kayo nun. Nay, so talagang mahirap. Una,
mahirap na maging OFW dahil nalalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Dahil ng hirap na itutulak ka sa ganung sitwasyon. Tapos nailagay ka pa sa gera. No? Mas mahirap. Kasi hindi mo alam kung talagang hindi ka, kung Bomba. makauwi ka pa. Oo. Opo. Kung yung gira dito sa Pilipinas, hindi pa ako pinapanganak. Pero yung nasa labas, naranasan ko na yung pag unang-unang araw na nagbomba sila sa yung binumba na ang Kuwait Kuwait. ng Iraq. Nay, ano yun, Nay? Kwento mo. Sorry, napaka-chismoso ko. It's Kasi fine. napapanood ko lang sa TV. Ikaw, person. Ano yun, lumilipad yung mga missile, ganun. Boom! Nakikita niyo. Kaya hindi mo alam kung Lumilipad. saan babagsak. Bumubagsak sila pagkatapos nagkalat na parang yung apoy. Ah, Yun ang sinuong pag mo. mga ganun, Nay, anong nararamdaman niyo po? No? Takot, siyempre, baka hindi mo naman alam na hindi aabot doon sa kung saan ka nakaano. Kasi hindi naman isa lang ang pumuputok marami yung pumuputok. Yung pumasok sila sa Bahrain, ay sa Kuwait. Kaya Iniligtas alam kayo mo, ng Ara, Diyos. yung gera, sa totoo lang, walang buting idudulot sa ordinaryong tao. Saka walang pinipili, lahat, kahit napahari ka pa, o kahit napa-princely ka pa. Pero ang pinakawawa dyan, ordinaryong tao. Kasi yung mga leader, alam nila kung saan babagsak yung mga... Opo, at saka hindi ka matutulungan dahil hindi ka kilala. Nay, Yan paano ang niyo- mahirap talaga. Kaya yung gera, nako, iwas-iwasan natin yan hanggat maaari talaga. No? Sa mga panawagan natin yan, sa mga leader. Natin na huwag magkakagulo talaga tayo dito. Kahit na maghihirap tayo, basta huwag tayo magkakaroon ng ganun. Yan, based your own experience. Now, babalikan ko naman ang kwento. Sa 2 years old yung anak mo na... Yes. My youngest daughter was just 2 years old when I left the When you left. Philippines. Ilan po anak niyo, Nay? 3. Yung asawa nyo, nasaan nun? He was working before with the Army and Navy. Okay. Dito, sa Ross Boulevard? Yes, nang malapit sa US Embassy. But then, magulo yung buhay. Kaya ako umalis. Parang matahimik yung buhay ko. Love life, Yes, kumbaga. there's another woman. So, just another woman in love. Na, 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 na. Wala na naman ako sa tono. Tuloy na lang natin kwento mo na. So, nahiwalay kayo. Hindi naman siya Banyaga. Hindi. Pilipino rin. po. Ngayon, hiwalay na kayo. Yes. Iniraos mong mag-isa bilang single parent yung 3 mong anak. Yes. Sa kapatid ko. Yung kapatid ko din kasi wala pa ring asawa. Ako rin ang nag-suporta sa mga kapatid ko. Kasi I was the second of the family. Yung eldest namin wala naman trabaho. So, kahit yung eldest namin dito, nagtrabaho dyan sa Manila. So, taga dito kami sa Liberia. Batang liberista talaga kayo. Yes. Oh. Pero, hindi ho ako talaga from Manila. Oh, saan I'm kayo? from Negros Oriental, Dumaguete. Ilongga. Hindi. Ilongga. Buana. Cebuana. Kasi Cebuana saka Ilongga dyan, di ba? Yes. We are. Malapit lang. May mga kamag-anak ka pa ba sa Cebu? Yes, I do have. Okay. Live tayo sa Cebu ngayon. Napapanood ka. Batiin mo naman sila. Hi mga kamag-anak ko. Pangalan? Kumusta ka mo lahat yan? Tia Mining. Yung iba hindi ko na maalala. I've been not there already. Hindi na ako nakauwi doon. Malay mo, makita ka nila ngayon sa TV. Hindi na rin siguro na ako makilala. I was just 13 years old when I lived nandito. Wow. Grabe talaga pagsubok sa buhay. No? Oo, talaga. Grabe Biri mo, pinagdaanan ni Nanay. 13 years kahuli nilang nakita. Yes. 13 years old. Talagang hindi ka na Yung mamumukhaan. father ko kasi namatay siya when I was just 13 years old. Then, hindi na kami pumupunta doon sa kanila, sa Cebu. Kasi kami from Dumaguete, Negros kami. Nay, napansin ko lang, palangiti ka. Bagamat, lahat ata ng dilubyo, pasan mo ang daigdig. Iniwan mo yung 3 anak mo, 2 years old. Nahiwalay ka sa asawa. Tatay mo namatay na maaga. Tapos Naharap ang napunta gera. ka sa gera. Paano ka nakakangiti at Ay, 73? Talaga na lang ho ganon. Kasi nandyan naman ang Panginoon eh. God is always there by his side. Wow, mahal ka ng Diyos, Nanay. Kung hindi ko aabutin yung edad ko na ganito, 76, so marami kong dinanas ng hirap. Tama po. Nay, Kayo, ano mapapayo nyo sa mga nanonood ngayon na marami ring dinadaan ng pagsubok at saka katulad yung single parent?
Ano ang mapapayo ninyo? Dahil kayo, nalagpasan nyo na lahat Yes. eh. Oo. Magsikap lang talaga tayo. At saka huwag tayo mawalan ng tiwala sa Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon. Ang Panginoon nandyan lagi lahat sa atin para matulungan tayo. Paggawa ng tao, walang imposible. Yes, talagang totoo. Ang Panginoon ang unang-unang nakakatulong sa atin kung anong mang radanasin natin sa buhay natin. Kasi kung mawawalan ka ng tiwala sa Panginoon, mawawala ka rin. Pero kung ang tiwala mo ay talagang naibibigay mo sa Panginoon, nandyan ka talaga. Nay, nagsikap ka para sa mga anak mo. Matanong ko naman, ano naman ang kalalagayan ng 3 mong anak? Naka-okay naman, nakatapos naman lahat sa awan. Dahil sa inyo lahat yun, Nay. Oh, ano ang mga tinapos na nila, Nay? Share mo naman. Yung eldest daughter ko is marketing management. Wow. And he was flying before with the Gulf War. Wow. Then my son, the second son is practical nursing and Wow. computer science. Professional. Yes. My youngest daughter is a professional associate computer science. Wow, Proud lahat kami sa'yo. Professional. Sulit lahat ng pagsisikap mo bilang isang magulang. Mano pa, itinawid mo silang nag-iisa ka. Oh, di At ba? hindi lang yung mga anak yun, pati mga kapatid. Pati Kasi mga kapatid. yung lalo na yung eldest namin, he was just 3 years old when my dad died. Yeah. Nay, yung hapdi ng mawalay sa anak. Ngayon, napagtanto-tanto mo ba na 73 ka na, retired ka na, lahat sila na sa 76, nakapag-aral na sila lahat, maayos na ang kalagayan. Naging sulit ba yung hapdi na nararanasan ng isang That's- magulang na mawalay sa anak? That's the very bad lesson that I have. Because probably because I've been away with them, malayo din ang loob nila sa akin. Pinakamasakit na parte sa buhay. Pero nakakasama niyo pa po sila ngayon po? Yung mga anak ko, yung isa ko na lang ang kasama ko, yung lalaki. Yung husband ko, kasama ko din ngayon dyan sa bahay ko. Kayong dalawa na lang po ngayon sa bahay po ninyo? Ay, sorry, yung isa niya pong anak. Oo, yung isa kong anak na lalaki. Tapos yung mga anak niya nandyan din nakatira. 2. Nay, nabanggit niyo po na hindi niyo na po nakakausap ang inyong mga anak. May gusto po ba kayong sabihin po sa kanila ngayon? Sana makita nila at saka malaman nila at saka madinig ng Panginoon na sana maalaala nila ako. Kailan niyo pa po ba sila huling nakausap po? Yung dalawa po? Dalawa lang. Yung pangalawa ko naman nandyan sa bahay, magkasama kami. Yung dalawa po, kailan po yung huli niyo pong nakausap po sila at nakasama po? Medyo matagal-tagal na rin. Oo. Taon na po. Lalo na yung eldest ko. Nay, baka nanonood po sila ngayon, no? Baka gusto niya pong magbigay po ng mensahe po sa kanila. Hindi. Sana makikita nila ako, maalala ninyo ako. Na nandun. Di Si naman Mary siguro Jane. kakalimutan nun. Mary Jane at saka si Maria Aurelia. Bakit hindi ba nila naisip na lahat ng yun ginawa mo para sa kanila? Probably dahil siguro sa buhay nila, kaya nakalimutan na nila. Para sa mga anak po ni nanay, nandito po siya, miss na po niya kayo at gusto po niya kayong makausap, makasama po. Grabe Kailan yung kayo huli sakripisyo ni nag-usap? nanay. Yung eldest ko, probably mga 10 years na. Then, yung youngest ko, siguro mga 2 years ago. May nagawa ka bang kasalanan sa kanila para Wala akong nagawang kasalanan sa kanila. Sila lang may nakita sila. Iwan ko. Probably it's just because I'm irritated because I'm already 76 years old, kaya ganon. I don't know. Kami nag-away talaga. Hindi lang nagpansinan. May mga hindi pagkakaunawaan po, nay. Hindi lang nila naiintindihan yung kung ano yung kilos ko, kung ano yung salita ko. Kaya ganon.
At saka, it's just probably because we've been away for each other, naglaki sila na wala ako. Kaya ganon. Pero may dahilan naman eh. Diba? Oh. Kasi ang magulang talagang gagawa ng paraan niya kahit anong mangyari. May raos lang yung mga anak niya. Diba? Hindi niyo Nay- ba naipaliwanag sa kanila yun? Hindi ko na kasi sila nakausap, maliban dito sa anak kong lalaki, which is nandito sa bahay ko. Oh, talaga? So meron ka pang isa. Oh, masaya ka Oo. naman. Okay naman kasi lalo na may apo ako, dalawa yung apo ko na kasama. Ah, talaga? Oo. Nay, baka may gusto ka pong sabihin sa mga anak nyo na hindi nyo pa po nasasabi po sa kanila. Mga anak kong nakalimutan nyo na ako, sana maalala mo ninyo kung ano rin ang dinanas kong hirap sa buhay para kayong maalagaan at saka mapatapos kayo. Eh, kung maligaya kayo sa buhay ninyo na kalimutan nyo na ako, bahala ng Diyos. Thank you very much. Pero siyempre, hindi mo sila malilimutan. Ay, hindi po. Hindi. They are part Totoo of ang my life. kasabihan na ang ina o magulang ay hindi matitiis ang anak. Ang anak maaring matiis ang magulang. Siguro sa kanilang buhay ngayon, nakalimutan nila dahil ayos ang buhay nila. Kaya ganun lang. Eh di, salamat sa Diyos. Maayos na ang buhay Maraming nila. salamat talaga na ayos din ang mga buhay nila. Malaking bahagi nun yung pagpupunyagi mo. O, totoo po yun. Pinakamalaking bahagi talaga sa buhay ko na ganyan sila. Nay, gano'n nyo po kamahal yung mga anak nyo? Mahal na mahal ko. Kaya nga ako nag-strive eh. Kaya ako gumawa ako ng paraan talaga na paayos ang buhay nila at makatapos sila. Parang ano. Anyway, Aren, di naman natin alam ang tunay na sitwasyon. Pero ako, sa mga bata na nanonood, no? Lalo na yung mga anak ng OFW. O kahit hindi, siguro may mga tatay na nadidestino sa malayo o mga nanay na nadidestino sa malayong lugar. Katulad ng iba natin mga na Gedli, yung kahapon, hindi sila nakakauwi sa, biro mo, Sibulang o Tacloban, hindi lang nakakauwi. Ako, paalala ko lang, basta, ang magulang natin, kumukonti ang birthday. Nauubos ang araw nila. Ngayon, kung meron man pagkukulang yung magulang natin, sa tingin natin, sa tingin lang ng anak. Kasi baka nga naman meron, hindi rin naman natin, ayaw natin maggusga. Pero alam mo, at the end of the day, hindi mo kitain yung anak mo, yung nanay mo o tatay mo. Di ba? Parang magiging magulang din kayo. I hope wag nang maranasan ng ibang mga anak yung hapdi na dinadanas ng ibang magulang. Kaya ako, mahalin nyo nanay nyo. Ngayon, araw ng mga puso, Ara. Yes. Yakapin ninyo, baka may chance pa. Kasi, nobody can guarantee us tomorrow. Totoo po yun. Talagang pinakaano yung buhay natin. Kung wala yung mga magulang natin, lalong-lalo na ang ina natin. Ang ina natin ang nagdala sa atin sa daigdig. Kaya ang number one dapat ang respetuhin ng ina talaga. Saka yung hindi pagkakaunawaan sa pamilya, hindi sasapat na dahilan para hindi na kayo magpangita. Totoo po yan. Kasi minsan umiiral lang sa atin, pride. Nung kumakain kayo ng fried chicken, nanay nyo, tatay nyo naghihirap. Ako lang straightforward lang. Real talk lang tayo, real talk. Pero ang importante, hanggat may araw, may pagkakataon. Simple I love you, simple yakap. Ngayon, bili kayo ng rosas. Pag wala kayo pambili, pumitas kayo dyan kung saan meron dyan. May bulaklak ko sa gilid ng ilog. Anong kulay yan? Anong bulaklak ba yan? Madali nga mamaya yan. Nay, pasensya ka na.
So, ayun po, no? Ayun po yung nangyari sa G sa Gately. Isang nanay, no? Isang nanay na actually OFW siya. Matagal siyang nawalay sa kanyang mga anak. At ang problema nga lang is medyo kinalimutan na siya. Yun ang problema. Yun ang medyo masakit at malungkot na nangyari kay nanay. At marami rin naman mga good advice from Yorme Isko about what's happening, no? What's happening in the real world. Real talk lang, no? Totoo nga sabi ni Yorme na kung ang anak ay I mean yung magulang ay hindi matitiis ang anak, no? Totoo 'yun. So, 'yun ang isa sa maraming learnings o maraming natutunan natin, no? Dito sa G sa Gately, especially for today, no? Marami tayong natutunan, no? At isa din 'yan about sa magulang at sa mga anak. So, ito na rin yung siguro, no? Siguro masasabi ko na learnings na rin, no? Sa mga viewers ko tsaka sa mga subscribers ko about sa ating parents nga, sabi nga nila yung parents natin is paunti-unti na talaga yung, sabi nga ni Yorme, paunti-unti na ang birthday nila. So hindi walang forever. Yun nga. That's ganun talaga. Ganito this is how natures work, no? So tumatanda talaga ang tao at hindi tayo forever na bata, no? So yun po. Yun lang masasabi ko dito sa G sa Gately kanina ni na Yorme. And hoping sa mga, especially sa mga sa kabila, yung mga basher diyan at saka yung mga cancer vlogger, no? Hoping that mahalin yung magulang nyo, no? Huwag kayo diyan puro fake news, no? Huwag kayo sige pakalat ng fake news. Kung baka sa araw-araw nyo pakalat ng fake news at paninira, nakalimutan na yung magulang nyo na naalagaan nyo, no? Baka kahit man lang mag-say hi o hello kayo doon, baka nakalimutan niya sa ilang taon, hindi niya nakakausap yung parents nyo, no? So remind kasi alam ko itong mga alam mo, mga taong mga nega kasi always nega yan sa buhay, especially maintindihan mo rin sila kasi baka yung buhay nila nega din, kaya every time, every day, nega sila. Kaya kapag may nakikita silang ganito, baka iba yun na namang impression nila at sasabihin na naman nila lahat naman ganyan. Di wow. Nung nakaraan nga may binasa kong komento, no? Kasi nag-comment din ako about sa G sa Gately nung si Yorme tumulong na may tinulungan siyang kababayan natin. Sinabi din niya na lahat daw pwedeng gawin. Di wow. Ikaw, tanong ko sa iyo, basher, troll, nakakatulong ka ba sa kapwa mo? Nakakatulong ka ba sa society mo o sa komunidad mo? Nakakatulong ka ba o dagdag sakit ulo ka rin or cancer ka rin ng lugar nyo? Yun ang katanungan diyan, no? So anyway, yun nga ang masasabi ko lang dito, no? Which is very positive, no? Sabi ko nga nung nakaraang video ko, tahanang pinakamasaya, especially G sa Gately, are very organic. Walang sino man ang nakagawa ng ganito, no, na ganitong klaseng pagtulong, no. Hindi lang camera, hindi lang sa kailangan sumikat ka o hindi lang kailangan sa ratings. Ang importante is paano ka tumulong sa kapwa, no. Paano matulungan yung kapwa, paano matulungan yung mga karapat-dapat na tulungan, no. So, yun po. Meron din namang nakaraan, may nabasa kong comment din kay about nung tumulong si Yorme na nagbigay ng almost 500,000. May nagsabi pa na ba't hindi daw pa pinapabawasan ni Yorme at pinapaipon daw, hindi pinapabawasan ni Yorme yung pera na ibibigay sa bata or yung sa pamilya. Of course, kasi sabi nga, kung nanonood kayong mga troll kayo, tsaka mga basher kayo, kung nanonood talaga kayo ng tahanap na masaya, panoorin niyo yung buong video ba, what's the reason for that money? Hindi yun porket binigay sa'yo at kailangan mong waldasin. May reason at ba't binigyan ka at ba't karapat-dapat kang bigyan ng perang ganyang kalaking halaga. So, dapat isipin niyo yan, no? Mga basher at tsaka mga troll, no? Alam mo nung nakaraang Valentine's, naisip ko rin dapat sana sa Pilipinas, hindi lang may araw ng mga puso. Dapat din may araw ng mga utak, no? May utak. Kasi habang tumataas yung taon, parami na rin yung mga letter T. So, for the word, letter T.
Maraming mga T. Hindi man nila maintindihan, manood ka lang, intindihin mo ng kahit konting pag-intindi yung nangyayari, hindi mo maintindihan kasi, yun nga, mas piniprepare mo kasi na dahil naging bayaran ka, wala ka ng utak, no? Para ka ng isang robot, no? Yun lang ang problema diyan, lalo sa mga trolls, lalo na diyan sa mga vlogger ng tatlong itlog na 'yon. Yun. Yun ang trabaho nila bububuhan kasi bayad. Yun ang estilo niya, yun ang modus operandi niyo Dahil kasi nga bayad kayo, yun ang okay lang sa inyo, okay lang, no? Yun ang masasabi ko lang. So, ano nangyari? Ayun. So, sorry. Medyo may adjustment na ako sa camera. So, yun. So, next time, ang pag-usapan natin is politics naman, no? Merong yung issue sa DSWD. Grabe, no? Grabe. Pati DSWD. Pero anyway, narinig ko talaga lagi yung DSWD na laging ginagawang gatasang baka ng mga politiko natin sa bansa para makakuha ng boto sa mga tao at ginagamit na suhol, parang suhol ba. So alam naman natin na talagang malupit ang corruption sa Pilipinas, lalo na sa mga agency na ito kasi ginagawa kasi nilang ngayong gatasang baka yung DSWD para lang gawin nilang rason, no? Ito kasi mga H na mga politiko o mga politiko, ginagawa nilang ganyang klaseng modus operandi para isipin ng taong bayan na mayroon silang tawag ito utang na loob dahil sa kanila, nabigyan ka ng ganito ganyan, nabigyan ka ng ganyan na pribilehiyo o incentives dahil nabigyan ka ng gobyerno, dapat iboto mo sila. Ganun kasi ang mga modus operandi ng mga politiko sa Pilipinas Yan yung estilo nila Alam na natin yan. So, pero yun nga yung medyo malaki yung scandal, parang iskandalo, panibagong skandalo na naman to sa DSWD na ginagamit ang pera para sa people's initiative nila, no? Para sa charter chains na ay doon para daw ginagamit ngayon ang pondo ng DSWD para gawing suhol at para pumirma yung mga tao para pumabor sa people's initiative. So medyo nakakalungkot itong malaman, no? Medyo nakakalungkot ito papakita ko sa inyo. Ito yung AKAP. Tinatawag itong AKAP, no? Yan, AKAP. Takihan natin konti. Ayun. Dali lang. Yan. Ang tawag nito na programa is AKAP. No? Yan. Sabi dito sa balita, this is from the Manila Bulletin. Senators baffled by DSWD, unheard of AKAP program embroiled in PI signature drive. Talagang PA talaga tong mga politikong ito. As in PI talaga. Kasi ginagamit na ngayon ang pondo ng DSWD para pumabor sa charter chains nila. So yun medyo sa panahon ng administrasyon ngayon, alam mo, i-compare ko yung administrasyon ni PPRD tsaka administrasyon ngayon ni BBM. Mas prepare pa ako sa administrasyon ni PPRD dahil yung mga mandarabong doon at mga gumagawa ng kalokohan takot. Ngayon hindi na. Nagbabalikan na naman sila at ayun, pakapalan na naman tayo ng mukha, no? Alam ko kung sino kayo diyan sa DSWD. Ayun, pakapalan na naman kayo ulit ng mukha diyan. Ginagamit na naman, nagpapagamit na naman kayo sa mga politiko diyan para manuhol uli. Ginagawa yung suhol itong AKAP, no, sa mga tao para pumirma sa charter chains. Ang problema pa dyan sa inyo dyan sa DSWD, pinipili nyo yung binibigyan dyan. Kung dapat sana, kung nasa matino kayong isip dyan, dapat yung lahat na lang ng incentives dyan o lahat ng ayuda dyan, dapat hindi wala kayong pinipili. Bigyan nyo lahat yan. Yung pinipili nyo sa ganito, ganyan, dahil marami. Kasi alam ko yung modus operandi nyo dyan binibigyan nyo yung maraming, yung
maraming boto sa inyo dahil sige, siyempre as politician nagbibinipit kayo sa kaya binibigyan niyo sila ngayon ng parang tuhod. Alam ko yung ganyan yung mga modus operandi niyo diyan eh. Kaya sana makonsensya naman kayo, wag namang laging ganyan, no? Kasi siyempre ako bilang isang mamamayan at nagbabayad ng buwis, nawawaldas lang at napupunta sa inyong mga PI na politiko kayo, no? Yun ang nakakainis at nakakalungkot para dahil sa nangyari dito sa DSWD na ginagawa na namang gatasang baka ito, no? Para paghanda sa susunod na eleksyon at also para pumabor sa charter change, no? So, which is very sad, no? Sad to hear that. Lalo na ngayon sa administrasyon ito na papuro party na lang, puro papogi, papunta-punta sa ibang bansa. Pero hanggang ngayon, hindi mo alam kung anong accomplishment ng administrasyon ngayon. Hanggang on this day, hindi mo alam kung anong mga accomplishment ang nagawa nila. May accomplishment. Ang alam kong accomplishment nila is yung party-party, no? Pa-travel sa ibang bansa. Which is very sad to hear that, no? Lalo na yung party na nangyari nung nakaraan sa Malacanang dito, no? 100 years, no? 100 years na celebration, no? Celebration na ate kay Senator Juan Ponce Enrile na 100 years na edad niya, nakatanggap ng 100,000 from the SWD at doon nagparty-party sa Malacanang. So, ang malaking katanungan dyan, sino bang pera ang ginamit? Tax ba namin yan o pera ba ng taong bayan yan ang ginamit nyo para party-party dyan? Para lang sa mga taong yan? Sa mga piling tao? Paano, ang tanong ko dyan, paano na nga yung ibang tao, paano na yung mga ibang Pilipino na umabot ng 100 years na hanggang ngayon hindi pa nakakatanggap galing sa national government? But, nung nakatanggap sila, ba't wala silang party-party? Ba't itong mga taong to may party-party? Medyo something odd, no? Something odd. At saka, hindi patas, no? Kung pinaparty-partihan nyo si former Senator Juan Ponce Enrile dahil umabot siya ng 100 years, bakit hindi nyo magagawa yan sa mga ibang kababayan natin na umabot ng 100 years din? So, dapat si Malacanang may party-party din para sa kanila. Kasi ang ginagamit yun, pera ng taong bayan yun eh. Tax namin yun eh. No? So, medyo makakapalin ang pagmumukha ng mga to. Ito pa yung may pera, mayayaman. Dapat kayo na lang sanang gumastos sa party nyo. But pinagastos nyo at the expense of the Filipino people. Yung nagbabayad ng buwis. No? Ang yaman-yaman, ang dami-dami yung pera, ba't hindi nyo ginagastos yung pera nyo? Gastusin yung pera nyo sa party nyo. Huwag nyo yung gamitin ang pera ng taong bayan. Kasi, imbis na igastos nyo yan doon sa sakuna, doon sa Davao, at marami pang kailangan mga proyekto na magawa dito sa Pilipinas, napupunta doon sa party-party ng walang kakwenta-kwenta. Party ng mga yaman. No? Isipin nyo, ang bumoto sa inyo ay mga mahihirap at mga walang-wala. No? Hindi mayayaman ang bumoto sa inyo na nagpapanalo sa inyo. So, dapat suklian nyo rin yung mga botante nyo. Hindi ako bumoto sa inyo, kayong mga nakaupo dyan sa Malacanang. Hindi ako, ni isa nyo, wala akong bumoto sa inyo dyan. Tatandaan nyo. Pero ito lang masasabi ko, yung bumoto sa inyo ng mga kababayan natin na mahihirap, suklian nyo. Sana suklian nyo. Huwag yung puro kayo party-party dyan at puro kayo pasaway. No? Pakapalang ng mukha, ginagamit nyo yung taxation ng mga taong bayan para sa party-party nyo. May mga pera naman kayo, may mga kakayanin kayo. Yung ginastos nyo sa party-party, dapat nagpapakain na lang kayo sa labas. Ganun na lang sanang ginawa nyo, no? So, yun, nakakalungkot, no? Nagkakaroon tayo ng gobyerno ngayon na walang tinatawag nga walang delikadesa, no? Walang kahiyan, makakapalang pagbumuka, pakapalan na lang ng mukha, no? So, yun lang masasabi ko doon sa nangyayari, no, sa politics, no? So, hoping that BBM and his administration will improve. Pero to lang, hindi, kahit pasang awa, hindi ka pumapasa, Mr. President. Bumabagsak ang administrasyon, bagsak ang grado nyo.
Kung akong pa ibibigay ng grade sa iyo, baka naman negative 10. Negative 10 kasi pinagagawa niyo dyan nga wala kakwenta-kwenta. Puro pasarap, puro party-party, pasarap ng buhay. While yung mga kababayan natin naghihirap, magkano ng bilihin ngayon? Sobrang taas na. Although pag-increase sa salary ng mga manggagawa, pahirapan pa. Pag-implement ng proyekto ng government, pahirapan pa. Dahil walang sakto, walang klarong desisyon ang namumuno, lalo nang nandyan sa Malacanang. Walang desisyon. Walang klarong desisyon. Bago-bago. No? Baka totoo nga talaga ang sabi ni PPRD, no? No? Totoo nga talaga ang sabi ni PPRD. Hindi ko na sasabihin anong reason ba't hindi nagkakaroon ng matinong desisyon at saka talagang pinanghawakan na desisyon dahil yun nga sa rason na sinasabi ni ex-President Rodrigo Roa Duterte. Baka totoo nga talaga yun, no? So hoping, no? Sana kahit man lang after 6 years, no? Na mag-improve kayo, no? Ito na sinasabi ko sa inyo eh. Alkalde ng Manila, nagawa niya for 1 month, 3 months, may resulta na siya kaagad sa pinangako niya. Pero ngayong itong nakaupo sa administrasyon ito, ilang taon na hanggang ngayon, wala pa rin nagawa. Ang nangyari, lalo pang tumataas ang bilihin at maraming lalong naghihirap. At wala pang delikadesa, napapati-party pa yan sa Malacanang at the expense of our taxes. No? So, hoping na siguro ang magandang advice ko or suggestion ko na sa inyo, i-develop yung kahihiyan nyo. Baka wala na kayong kahihiyan dahil harap-harapan na yung makapalang pagmumuka. I-develop yung sarili nyo, no? Na mahiya naman kayo, no? Yun lang masasabi ko. So, hoping that we will see improvement from the government on the coming months and year, no? Yun lang masasabi ko. So, that's it. Yun lang masasabi ko, no? So, bago ko tapusin ang vlog na ito, meron na akong sasabihin, no? May iiwan ako na quotes, no? So, ito yung quotes ko. There are no coincidence in this world. Wala daw coincidence in this world. Lahat ng mga nangyayari, it is part of our life. Pero sana nga lang, dahil wala nga sabi nga ng quotes na there is no coincidence in this world, dapat sa susunod na halalan, piliin naman natin yung tama. Piliin natin yung kayang-kayang protektahan yung mga kababayan nating nangangailangan, no? Yun lang masasabi ko, no? So kung hindi pa rin kayo matututo, so kailan pa? Yun ang tanong diyan, kailan pa? So yun po. So maraming salamat sa pakikinig mga subscribers at viewers. So hoping that you will have good morning and good evening. So ingat po ang lahat. Salamat. God first. Bye-bye.